Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Kwintas pangkasal. Noong unang panahon, sa bayan ng De La Risa, ay nakatira ang biyudang si Helga at ang anak niyang si Helena. Sila ay mayamang pamilya na nakatira roon ng ilang henerasyon at mahal sila ng mga taong bayan. Mahal ni Helga si Helena at palagi niyang ibinibigay ang anumang naisin ng anak. Hindi niya napapansin na nagiging spoiled na ito. Hindi! Gusto ko yung kulay rosas, hindi yung kulay asul. Sige, mahal ko. Ilang taon pa ang lumipas, lumaki si Helena na isang maganda at matalinong dalaga. Oh, Jeff, tingnan mo ang aking munting anak. Si Jeff ang pinakamatandang tagapagsilbi ng pamilya Stern. Parte na siya ng pamilya bago pa man ipanganak si Helena. Isa siyang tapat at mabuting tao. Alam niyo, ma'am, hindi na siya isang munting bata ngayon. Tama. Ihahanap ko siya ng matalino at mapagmahal na asawa na masaya niyang makakasama sa buong buhay niya. Nahanapan ni Helga si Helena ng mabuting binata na nagngangalang Ron. Nang makilala sila ni Helena, agad nilang nagustuhan ang isa't isa at pareho silang pumayag magpakasal. Masaya si Helga dahil dito at di nagtagal nagsimula na silang maghanda. At isang araw, may hinanap si Helena sa mga lalagyan. Nasaan na kaya yun? Ma'am, hinahanap po kayo ng tagapagluto. Oh, anong problema? Oh, Jeff, may hinahanap kasi akong parang, nakita ko na! Dahan-dahang idilabas ni Helga ang isang magandang kahon na kulay lila mula sa magulong aparador at pinagpagito. Ano yan? Oh, ang ganda naman! Ito ay kwintas na gawa sa emerald na binigay sa akin ng aking ina noong araw ng kasal ko. Ngayon, gusto kong ibigay ito kay Helena. Sigurado akong magugustuhan niya ito. Ina, hindi ko makita yung suklay. Ang pangit naman ng kahon na yan. Madam Helena. Ano bang kulay ng kahon ang gusto mo? Ako? Gusto ko ng matingkad na kulay pula. Di bale, kukunin ko lang to. Ma'am. Ayos lang, Jeff. Mabuti na ring naisarado ko yung kahon. Madali lang naman to palitan. At pwede ka bang magpunta sa alahero para kabitan ng puso yung kwintas? Pakipalitan na rin yung kulay ng kahon. Siyempre po. Kaya nang sumunod na araw, pagkatapos ito mapalitan, ibinigay ni Jeff ang kahon kay Helga. Magaling. Maraming salamat, Jeff. Wala pong anuman. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng kasal at tinulungan ni Helga ang anak na maghanda. Oh, ang aking munting anak. Napakaganda mo talaga. Idinaos ang kasal ng puno ng kasiyahan. At nang matapos ang araw, naghanda nang umalis si Helena kasama ang asawa. Tinawag siya ni Helga. Mahal ko, tandaan mong ikaw ang pinaka-importante at mahalagang regalo sa aking buhay. Heto, ito ang regalong ipinapamana sa pamilya natin na ngayon ay ibinibigay ko na sa iyo. Ang kahon na ito? Kaya pala napaka-importante nito. Maraming salamat po, Ina. Mamimiss ko po talaga kayo. Umalis na sina Helena at Ron sa bahay at nagsimulang bumiyahe pa uwi. Di nagtagal, biglang nagsimulang umulan ng napakalakas. Hindi ligtas ang bumiyahe, kaya huminto muna ang mag-asawa sa malapit na inn para magpahinga. Habang nakaupo sila, binuksan ni Helena ang kahong ibinigay sa kanya. Nako! Napakaganda naman ito. Nilagay niya rin ang pangalan ko rito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Inaalala ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ng kanyang ina. Nang biglang, nakarinig siya ng taong umiiyak. 2 babae ang nakaupo sa likod niya. Hindi ka dapat umiyak. Ngayon ang kasal niyo ni Tom. Hindi mo ba siya mahal? Bakit kaya malungkot yung babae sa araw ng kasal niya? Mahal ko siya. Kaya lang natanggal siya sa trabaho at wala rin akong pera. Paano kami magsisimula ng buhay na ganito? Pagkarinig dito, napagtanto ni Helena na palagi niyang nakukuha ang anumang gusto niya. Samantalang ang babae ay wala. Kaya naawa siya rito. Helena, mukhang humihina na ang ulan. Siguro pwede na tayong umalis. Tumango siya
At habang kinukuha ni Ron ang mga coat nila, tinawag niya ang may-ari ng inn. Iniabot niya ang kahon para ibigay sa umiiyak na babae. Habang paalis na sila, umikot si Helena at nakita ang tuwa at pagkagulat sa mukha ng babae. Ngumiti si Helena at nagpatuloy sila ng asawa niya sa kanilang biyahe. Di nagtagal, masayang namuhay sina Ron at Helena at nagkaroon rin sila ng anak na lalaking pinangalan ng Derek. Sa paglipas ng mga taon, nagpatuloy ang buhay gaya ng dati. Hanggang sa isang araw, makalipas ang 4 na taon, tinamaan ng bayan nila ng isang malakas na lindol na sumira sa maraming tahanan. Bilis, mahal ko! Kailangan na nating umalis sa bayang ito. Narito na si Derek. Tayo na! Sa pagmamadali kasama ang ibang lumilikas, napahiwalay si Helena sa pamilya niya. Derek! Ron! Nasaan na kayo? Wala nang pagpipilian si Helena kundi sumabay sa mga lumilikas patungo sa bayang kung tawagin ay Lesanya. Ang Lesanya ay puno ng mga taong nakalikas mula sa lindol at sinusubukan nilang tulungan ng isa't isa sa abot na makakaya nila. Isang araw, habang malungkot na nakaupo si Helena sa gilid ng kalsada, nilapitan siya ng isang matandang babae. Oh, iha! Mukhang malungkot ka. Siguro ay gutom ka na. Sa di kalayuan mula dito, makikita mo ang bahay ng mga Desmond. Namimigay sila ng pagkain sa mga tao. Maraming salamat po. Pagdating ni Helena roon, nakita niya ang mga tao na desperadong makahingi ng pagkain. Napaisip siya kung paano rin siya makakakuha nang makita niya ang payat na lalaking may sakit na hawak ang anak niya sa malapit. Mas nangangailangan ng lalaking ito kaysa sa akin. Pinaghirapan niya makakuha ng mangkok ng pagkain at ibinigay ito sa matandang lalaki. Sa pwesto niya, napatingin siya sa paligid at nakita ang mga may sakit at matatandang tao na hindi makakuha ng pagkain. Nagugutom nga ako pero siguradong mas nangangailangan sila. Kaya, ilang sandali pa, kahit nagutom na siya, tumulong na rin si Helena sa pamimigay ng pagkain sa iba. Ubus na ang pagkain. Bumalik na lang kayo ulit dito bukas. Nang marinig ito, nalungkot si Helena. Magaling ang ginawa niyo at ikaw rin. Ngayon lang kita nakita rito. Kinuha kang magtrabaho dito ni Ginoong Desmond? Hindi po ako nagtatrabaho dito. Nandito po ako para makihingi ng pagkain gaya ng iba. Pero nakita ko kung gaano kamiserable ang mga tao kaya tinulungan ko sila. Napakabuti naman ang ginawa mo, Binibini. Matutuwa si Ginoong Desmond dito. Isa siyang napakayamang negosyante at naghahanap siya ng isang taong gaya mo na mag-aalaga sa 5 taong gulang niyang anak. Interesado ka ba dito? Oo. Interesado po ako. Dinala niya si Helena kay Ginoong Desmond at ikinuwento sa kanya ang mabuting ginawa ni Helena at agad siyang tinanggap sa trabaho. Magkakaroon ka ng kalayaang gawin ang gusto mo rito. Kaya lang, hindi ka pwedeng magpunta sa silid na nasa pinakadulo sa kaliwa ng gusaling ito. Kwarto yon ng asawa ko. Matagal nang masama ang nararamdaman niya. Kaya hindi pwedeng maabala. Kapag pinuntahan mo yon, agad kang matatanggal sa trabaho. Opo, Ginoo. Naiintindihan ko. Gusto ni Helena ang pag-aalaga sa munting bata. Kaya lang, dahil spoiled ito at matigas ang ulo, kagaya ng ugali niya dati. Isang araw, habang naglalaro ang bata sa hardin, pumasok ang bola sa bintana ng isang silid. Gusto ko yung bola ko. Kunin mo. Pero sa mama mo yung kwartong yon. Hindi ako pwede ron. Kahit na ano pa ang sabihin niya, lalo lang umiyak ang batang lalaki. Sa huli, sumuko na siya at nagpunta sa loob ng bahay. Pagpasok niya sa silid, hinanap niya sa paligid ang bola. Pero kaagad niyang napansin ang piraso ng emerald na nakapatong sa mesa. Nang lapitan niya ito, nagulat siya. Bakit? Kamukha ito mismo ng kwintas na pinamigay ko dati. Tiningnan niya ang kwintas at nagulat nang makita ang pusong nakalagay dito. Gulat at puno ng mga alaala ng nakalipas nang makita niya ang kwintas. Nagsimula siyang umiyak ng puno ng kalungkutan. Yun lang ay may naramdaman siyang kamay sa balikat niya. Pasensya na. Sino ka? Paglingon ni Helena, nakita niya si Ginang Desmond na naiinis na nakatayo sa likod niya. Pasensya na, Ginang. Pumasok dito ang bola ng anak niyo. Hinanap ko lang po. Pero
Bakit ka umiiyak? Ipinaliwanag ni Helena na kwintas ito na ibinigay ng kanyang ina noong araw ng kasal niya at kung paano niya ibinigay ito sa babaeng umiiyak noon sa inn noong araw na umuulan. Tinanong siya ni Ginang Desmond tungkol sa araw na yon, na sinagot naman niya. Ikaw yon. Ang kabutihan mo ang nagligtas sa akin. Malaki ang pasasalamat ko sa'yo. Tinulungan kami ng kwintas na yan nung walang-wala kami. Sinangla ko ang kwintas kapalit ng pera. At nung nakaahon na kami, binili ko ulit ito. Hindi makapaniwala si Helena sa mga narinig, pero noong titigan niya itong mabuti, naalala niya ang babae at napangiti dito. Isang bagay pa, hahanapin natin ang pamilya mo. At pag nakabalik na sila, gusto naming ibahagi sa inyo ang pag-aari namin. Dahil kung hindi dahil sa'yo, wala kami rito. Oh, maraming salamat. Isang search party ang kaagad na ipinadala para hanapin ang pamilya ni Helena. Natagpuan sila sa di kalayuan ng De La Risa at kaagad na ibinalik. Magkasamang namuhay ang dalawang pamilya. Lumipas ang panahon at naging malapit din sila. Palaging ikinukwento ni Helena ang istorya ng kwintas na Emerald sa mga bata sa bayan. Tinuturuan silang alagaan kung anong meron sila. At ang pinaka-importante, kapag naging mabait ka at matulungin sa iba, ang kabaitan ang hahanap ng paraan para makabalik sa'yo.